Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Sobrang aga nga po ng pagising ni Kuya kay Mama kaninang umaga. Magpa-practice nga daw po kasi sila ng mga kaklase niya mga kalobs. Syempre sabi ni Mama bago daw po muna siya umalis ay kumain daw po muna siya. Hindi naman daw po kasi pwedeng mag-practice na walang laman ang tiyan. Baka daw po kasi ay gutumin si Kuya. Kaya nauna na nga lang po siyang kumain. At nauna na po palang naligo sa amin si Kuya. At pagkatapos niya nga po ay ako naman din ang sumunod sa kanya. Kaya pagkatapos ko nga pong naligo, eto nga at kumakain na rin po ako. Siomay po pala yung almusal namin. Masarap po pala itong siomay na nabili namin nila Mama kahapon. Dimsum na siomay po pala ito at pork flavor nga po. Kung hindi pa nga po pinaref ni Ma'am kay Mama yung siomay na hindi po namin naluto ng Girl Scout namin, ay siguro hindi po namin matitikman yung ganitong flavor ng siomay. Kapag po kasi bumibili si Mama ng siomay ay ibang brand nga po yun. Habang kumakain po pala ako, si Papa ay tinatali na po niya yung ice crusher sa motor niya. Dadalhin niya daw po pala ito sa trabaho niya dahil gagamitin daw po nila ito. At hindi pa nga po naliligo si Papa sa mga oras na yan na dapat ay siya po lagi yung nauunang maligo sa amin ni Kuya. At pagkatapos ko po palang kumain, eto nga at nagtututbrush na rin po ako. At pagkatapos na nga din pong naligo at nagbihis ni Papa, ay kumain na nga din po siya kaagad-agad. Medyo mabilis na nga lang daw po talaga mga kalobs yung kain ni Papa dito. Baka daw po kasi ay malik daw po siya. Sabi nga po ni Papa kapag bibili daw po ulit sila ng siomay ay ganito na nga lang daw po lagi. At susubukan naman nga daw po nilang bilhin yung ibang flavor. At habang kumakain po pala si Papa mga kalobs ay nagpaalam na nga po ako sa kanya dahil papasok na nga din po ako. Sabi nga po ni Mama ay masyado pa daw pong maaga para pumasok. Pero sabi ko nga po ay nakita ko na po yung mga kasamahan ko na hinatid na po sila sa school. Kaya pinatawid na nga lang din po ako ni Mama. Saktong pagtawid ko po pala mga kalobs ay nakita ko nga po yung classmate ko. Kaya may kasabayan na nga din po ako sa pagpasok. Kaya tama nga lang po talaga yung paglabas ko sa bahay. At niluto na nga din po pala ni Mama yung pinaref po sa kanya ni Ma'am na siomay. Pati na nga din po squid ball. Dadalhin po kasi ito ni Mama sa school para po merienda naming mga Girl Scout. At nagdala din po pala si Mama ng toothpick at saka po baso para naman daw po may lalagyan kami. At pagkarating po pala ni Mama dito sa school mga kalobs, ay saktong-sakto nga lang po dahil recess po namin. Kaya lang kakatapos nga lang din pong magmerienda ng ibang kasama ko. Pero kami naman pong iba ay hindi pa nagre-recess. At saka hindi ko rin naman po alam na dadalhin po ni Mama eto pong merienda namin dito sa school kaninang umaga. Kung alam ko nga lang po sana, di sana nasabihan ko yung mga kaklase ko na wag muna silang bumili ng merienda nila. Tinawag din po pala namin yung isa pa po naming kasama. Dahil dito nga din po kami kakain sa may kubo. At pagkakita nga po namin dito sa siomay na dala ni Mama ay natuwa po kami. Alam na nga din po ng mga kasama ko na eto po yung siomay namin dati. Kaya natuwa nga din po sila nung dinala ito ni Mama. 30 pieces po pala itong siomay na dinala ni Mama mga kalobs. At 22 pieces naman po ito pong squid ball. Sabi nga po ni Mama ay tig-aanim na lang po namin yung siomay.
Pero dahil marami po pala kaming kaklase na nandito sa harapan namin, sabi nga po ni Mama ay bigyan daw po namin sila. Marami naman po ito mga kalobs at marami nga din po yung squid ball. Kung alam nga lang daw po sana ni Mama na pupunta din daw po dito yung iba kong kaklase, ay dinala na nga lang daw po dapat niya lahat ng na-steam niya. Kaya nagbigay na nga lang po kami sa kanila mga kalobs para pumatikman nila. At naku nga, parang mahilig nga din po sila sa siomay. At dahil siomay lang din naman po yung inulam ko kaninang umaga, yung ibang siomay nga po ay binigay ko na lang din po sa kanila. Ganun na nga din po sa squid ball. Pero hindi ko nga din po alam kung lahat po ng mga kaklase ko na nandito sa tabi namin ay nakatikim. At mukhang tuwang-tuwa pa nga po sila At kaninang tanghali mga kalobs, pag uwi ko nga po ay nagbigay po sa amin si nanay ng ulam namin na gulay. Nagluto po kasi siya nito pong ginisang repolyo. Pero nakabili na nga din po si Mama ng ulam namin. At meron pa nga din po itong siomay na natira namin kaninang umaga. Meron pa nga pong mangga. At nung naihanda na nga din po namin itong mesa, sabi ko kay Mama ay kakain na nga din po kami. Ramdam ko na rin po kasi yung gutom ko pag uwi ko mga kalobs. Kaya po siguro napaparami ako ng sandok ng kanin, pati na nga din po itong gulay na bigay ni nanay. Kung ako nga lang po ay mauubos ko po talaga itong gulay ni nanay. Kaya lang, syempre, gusto rin naman po ito nila kuya, pati po ni Mama. Hindi na nga din po pala ako kumuha ng siomay dahil sa gulay na nga lang po ako bumawi. Siomay nga lang din naman po kasi miniryenda namin sa school. Kaya binigay ko na nga lang din po yun kay kuya. At kaninang tanghali po pala mga kalobs ay dumating nga po yung tita ko po na kaklase ko rin. Gagawin po kasi namin yung project namin sa EPP. At siya nga po yung kagrupo ko mga kalobs. At nung tapos na nga din po namin itong gawin ay natuwa po kami dahil hindi nga po namin akalain na mapapailaw po namin ito. O di po ba? Sobrang natutuwa po kami mga kalabs nung napailaw po namin ito. Iba pa rin po talaga kapag nagtutulungan po mga kalabs. At pagkatapos po pala namin gawin yung project namin ay umakyat nga lang po muna kami dito sa taas at naka-ice candy pa nga po mga kalabs. Pero sa totoo nga lang po ay ilang oras din po talaga namin ginawa yung project namin. At bago po pala umuwi yung tita ko mga kalabs, sinabihan na nga lang po muna kami ni Mama na magtimpla daw po muna kami ng gatas namin. Dahil may tinapay rin naman po kami at para na nga din daw po makapagmerienda kami. May kasama naman po yung tita ko pauwi mga kalobs. Nagtatrabaho lang din po kasi dito yung tito niya sa may harap ng bahay namin. Tatawagin na nga lang daw po siya ng tito niya kapag uuwi na daw po sila. Bago po pala magtapos yung video na to mga kalobs, ay gusto ko nga lang pong i-shout out si Ate Paris Azel Dabay. Siya po pala yung nakasama namin ng Girl Scout mga kalobs. Ganon din po kay Kuya Ralph Soriano na lagi pong nagbibigay sa akin ng stars. Maraming salamat po sa iyo Kuya. God bless po sa iyo. At maraming salamat nga din po pala sa lahat ng suporta nyo sa akin mga kalobs. God bless po sa ating lahat.